Isang malakas na kalabog ng mga papel sa mesa ang pumunit sa masayang himig ng gabi. Napatigil si Amihan sa pagtayo. Ang mga salitang kanina lang ay naglalaro sa kanyang isipan. Ang pinakamatamis na balitang sasabihin niya sa lahat ay biglang naglaho na parang bula. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagtataka habang nakatingin sa kanyang biyenan, si Doña Imelda, na ngayon ay nakatayo na may matalim na tingin. "Ano ito, Amihan?" Ang boses ni Doña Imelda ay malamig, sapat na para palamigin ang buong silid na puno ng mga bisita para sa kanilang wedding anniversary ni Marco. "Ano itong kalokohan mo?" Nanginginig ang kamay ni Amihan. "Hindi ko po maintindihan, Mama." "Huwag mo akong tawaging Mama," sigaw ng matanda. At sa pagkakataong yon, lahat ng bulungan ay natigil. Lahat ng mata ay nakatuon na sa kanila. "Sinungaling ka! Manloloko!" Hinawakan ni Marco ang braso ng kanyang ina. "Ma, ano po bang nangyayari?" Pinagtitinginan na tayo ng mga bisita. Ngunit hindi nagpaawat si Doña Imelda. Itinuro niya ang mga papeles na ikinalat niya sa mesa. "Itanong mo sa asawa mo. Itanong mo kung ano ang ibig sabihin ng mga resulta ng test na ito." Napatingin si Amihan sa mga papel. Nakita niya ang logo ng isang kilalang ospital. Ang mga salitang medikal ay hindi niya maintindihan, ngunit ang mga mata niyang puno ng luha ay napako sa isang pangungusap na naka-highlight ng pula. "Ayon sa mga doktor, imposible kang magkaanak, Amihan," sabi ni Doña Imelda. Ang bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa kanyang dibdib. "Kaya ano itong naririnig ko mula sa mga katulong na ipinagkakalat mong buntis ka? Para manloko? Para makuha ang mana ng pamilya namin?" Bumagsak ang mundo ni Amihan. Hindi totoo ito. Hawak-hawak niya kanina lang sa banyo ang pregnancy test kit na may 2 linya. Totoo iyon. Buhay ang nasa sinapupunan niya, ang bunga ng pagmamahalan nila ni Marco. Hindi, hindi po totoo yan. Halos pabulong niyang sabi. Tumingin siya sa kanyang asawa, nagmamakaawa. "Marco, maniwala ka sa akin, buntis ako. Magkakaanak na tayo." Ngunit ang mga mata ni Marco ay hindi na sa kanya nakatingin, kundi sa mga papel. Ang pag-asa sa mukha nito ay napalitan ng pagdududa at pagkatapos ay ng matinding pagkadismaya. At para dagdagan ng bangungot, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa gilid. "Marco." Si Isabel, ang pinsan ni Marco na palaging bumibisita sa kanila. Nakatayo siya roon, umiiyak, hawak ang kanyang tiyan. "Patawarin mo ako, Amihan. Marco, hindi ko na kayang itago." Humahagulgol si Isabel. "Buntis din ako." At si Marco ang ama. Isang malakas na sampal ang naramdaman ni Amihan, ngunit walang kamay na dumapo sa kanyang pisngi. Ang sampal ay galing sa katotohanang sumisigaw sa kanyang harapan. Ang pagtataksil, ang kasinungalingan. Lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit. Ang madalas na pag-alis ni Marco para sa business trips, ang mga lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit. Ang madalas na pag-alis ni Marco para sa business trips. Ang mga lihim na pag-uusap nila ni Isabel sa telepono na akala niya ay tungkol lang sa pamilya. Ang unti-unting panlalamig nito sa kanya sa mga nagdaang buwan. Ito pala ang dahilan. "Marco?" Tinawag ni Amihan ang pangalan ng asawa. Ang boses niya ay basag na. "Sabihin mong hindi totoo. Sabihin mong nagsisinungaling sila." Nag-iwas ng tingin si Marco. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng asawang puno ng luha at pagmamakaawa. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang pag-amin. "Wala kang awa, Amihan." Muling nagsalita si Doña Imelda. Ang boses ay puno ng pagkamuhi. "Habang ang anak ko ay naghahanap ng paraan para magkaroon tayo ng tagapagmana, ikaw pala ay nagpaplano ng ganitong panloloko. You are barren. At sa halip na tanggapin iyon, gumawa ka pa ng kasinungalingan." "Hindi ako nagsisinungaling."
Buong lakas na sigaw ni Amihan. Napahawak siya sa kanyang tiyan na para bang iyon na lamang ang tanging katotohanang pinanghahawakan niya. May buhay dito. Anak natin ito, Marco. Ngunit huli na ang lahat. Ang desisyon ay nagawa na sa isip ng kanyang asawa. Ang pagkadismaya sa mukha ni Marco ay napalitan ng galit. Paano mo nagawa sa akin ito, Amihan? Tanong ni Marco. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Pagkatapos ng lahat, ganito ka pa kakati sa pera? Hindi pera ang habol ko. Tama na, sigaw ni Marco. At sa unang pagkakataon, nakita ni Amihan ang isang estranghero sa lalaking pinakasalan niya. Nakakahiya ka. Umalis ka na. Marco, huwag wag. Pagmamakaawa niya. Sinabi kong umalis ka na. Tumalikod si Marco at nilapitan si Isabel. Inalalayan ito na parang ito ang tunay niyang asawa, na parang ito ang biktima sa lahat ng ito. Si Amihan ay naiwang nakatayo sa gitna, mag-isa, habang ang mga bulungan ng mga bisita ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Wala ka nang babalikan dito, sabi ni Doña Imelda, nagbigay ng huling hatol. Guards! Palabasin ang babaeng yan. Siguraduhin ninyong wala siyang madadalang kahit ano maliban sa mga damit niya. 2 unipormadong gwardiya ang lumapit sa kanya. Hinawakan siya sa magkabilang braso. Hindi na siya nanlaban. Wala na siyang lakas. Ang kanyang mga paa ay parang nakabaon sa lupa. Ngunit ang kanyang katawan ay kinaladkad papalayo. Habang hinihila siya palabas ng mansyon na dati niyang tinawag na tahanan, isang bagay lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, na nakatalikod pa rin sa kanya, abala sa pag-aalaga sa ibang babae. Hindi man lang siya nito nilingon. Nang makarating sila sa malaking pinto, itinulak siya ng mga gwardiya palabas. Isang maleta na naglalaman ng kanyang mga damit ang inihagis sa kanyang paanan. Kasabay ng pagsara ng pinto ay ang pagbuhos ng malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Basa, malamig, wasak. Napaluhod si Amihan sa basang semento sa labas ng gate. Ang kanyang mga luha ay humalo sa patak ng ulan. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang kanyang tiyan, ang kanyang anak. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa sa lamig na gumuguhit sa kanyang mga buto. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang mas matinding sakit ang bigla niyang naramdaman. Isang matalas na kirot sa kanyang puson ang nagpatigil sa kanyang pag-iyak. Napayuko siya, napahawak ng mahigpit sa kanyang tiyan. Ang sakit ay umakyat, kumalat, na para bang may pumipunit sa kanya mula sa loob. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang tunog ng ulan ay unti-unting humina. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, isang salita lang ang namutawi sa kanyang mga labi. Anak! Nagising si Amihan sa amoy ng disinfectant at sa mahinang tunog ng electric fan na umuugong sa itaas. Maputi ang kisame, maputi ang pader. Ang una niyang naramdaman ay ang pagkirot ng kanyang ulo at pagkatapos, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Agad siyang napahawak sa kanyang tiyan. Gising ka na pala, iha. Isang matandang babae na nakaputing uniforme ng nurse ang lumapit sa kanya. May dalang isang basong tubig. Nasaan ako? Tanong ni Amihan. Ang boses ay paos. Ang anak ko? Ngumiti ang nurse. Huwag kang mag-alala. Ligtas kayo pareho. Dinala ka rito ng isang tricycle driver kagabi. Nakita kanyang walang malay sa labas ng isang malaking bahay. Mabuti na lang at naagapan. Muntik ka ng makunan dahil sa stress at pagod. Napapikit si Amihan at huminga ng malalim. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng kasinungalingan, ang munting buhay sa loob niya ay kumapit. Ang kanyang anak. Ang tanging bagay na totoo sa mundong biglang gumuho. Salamat sa Diyos. Pagkalabas niya sa maliit na klinika, wala siyang ibang patutunguhan.
Ang kanyang pamilya ay matagal nang wala. Ang mga kaibigan niya ay nasa bilog din ng pamilya ni Marco. Wala siyang trabaho dahil simula nang ikasal sila, ang pagiging asawa at pag-aalaga sa bahay ang naging buhay niya. Nasa kanya ang cellphone at wallet niya na naglalaman ng kaunting cash at isang ATM card para sa isang personal savings account na hindi alam ni Marco. Ito ang perang ipon niya mula sa mga magulang niya bago pa sila ikasal. Hindi kalakihan, ngunit sapat na para makapagsimula. Saan siya pupunta? Sa isang lugar na malayo. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Isang lugar kung saan maaari niyang itaguyod ang kanyang anak ng payapa. Sa bus terminal, pumikit siya at itinuro ang isang destinasyon sa mapa. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang daliri niya ay nakaturo sa isang probinsya sa dulo ng Pilipinas, Palawan. Ang mga sumunod na buwan ay isang malabong panaginip ng paghihirap at pagbangon. Dala ang kanyang maliit na ipon. Sumakay siya ng barko patungong Puerto Prince. Doon, bumili siya ng isang maliit na lote sa tabi ng dagat sa isang bayang hindi gaanong dinadayo ng turista. Ang lugar ay halos ilang, may iilang kubo lang sa paligid. Ngunit para kay Amihan, iyon ang paraiso. Ang pagbubuntis niya ay hindi naging madali. Mag-isa niyang hinarap ang mga umaga ng pagduduwal, ang pananakit ng likod, at ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa pangamba. Ngunit sa bawat sipa at galaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan, nakakahanap siya ng lakas. Hindi na siya para sa sarili niya lamang nabubuhay. Mayroon siyang dahilan para lumaban. Isang gabi, habang kasagsagan ng isang maliit na bagyo, naramdaman niya ang matinding paghilab ng kanyang tiyan. Sa tulong ng isang matandang hilot, si Nanay Cedes, sa isang maliit na health center na ilaw lang mula sa gasera ang gamit, iniluwal niya ang hindi lang isa, kundi dalawang malulusog na sanggol. Isang lalaki at isang babae, kambal. Habang hawak niya ang kanyang mga anak sa unang pagkakataon, ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa purong kaligayahan. Ang kanyang mga anghel. Pinangalanan niya ang babae na Laya, simbolo ng kalayaang natagpuan niya mula sa mapait na nakaraan. At ang lalaki, Hiraya, na ang ibig sabihin ay ang pag-asa sa mga pangarap na kanyang tutuparin para sa kanila. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang dating ilang na lote ay naging isang maliit at kaakit-akit na resort na tinawag niyang Amihan Sanctuary. Nagsimula siya sa isang kubo na pinapaupahan sa tulong ng kanyang sipag, tiyaga at galing sa pagluluto. Unti-unting nakilala ang kanyang lugar. Ngayon, mayroon na siyang 5 kubo, isang maliit na restaurant at mga tapat na empleyado mula sa lokal na komunidad. Ang Amihan na dating mahiyain at laging nakayuko ay napalitan ng isang babaeng puno ng kumpiyansa. Ang kanyang balat ay kayumanggi dahil sa araw. Ang kanyang mga braso ay may tibay mula sa pagbubuhat at pagtatrabaho, at ang kanyang mga mata ay may kislap na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa reception, pinapanood niya ang kanyang kambal na masayang naglalaro sa dalampasigan. Si Laya, na kamukhang kamukha niya, ay abala sa paggawa ng sandcastle. Si Hiraya, na isang maliit na kopya ni Marco, ay tuwang-tuwang hinahabol ang mga alon. Napangiti si Amihan. Ito ang buhay na binuo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Payapa, masaya, buo. Hindi niya kailangan ng isang Marco para maging kumpleto. Ma'am Amihan, napalingon siya sa isa niyang staff na nagmamadaling lumapit. Bakit, Tina? Ma'am, may mga bisita po tayong dumating galing Maynila. VIP daw po, sabi ni Tina, medyo hinihingal. Gusto raw po nilang kausapin ang may-ari. Mukhang interesado silang bilhin itong buong property natin para sa isang malaking hotel project. Kumunot ang noo ni Amihan. Sinabi ko na sa'yo, Tina, hindi natin ibebenta ang resort.
Sinabi ko na po ma'am, pero mapilit po sila. Nasa lobby na po sila ngayon. Huminga ng malalim si amihan at inayos ang kanyang sarili. Kailangan niyang maging professional. Sige, ako nang haharap sa kanila. Naglakad siya patungo sa maliit na lobby ng resort. Ang sahig ay gawa sa kawayan at ang bubong ay pawid, ngunit malinis at maaliwalas. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang likod ng isang lalaki at isang babae na nakatingin sa ganda ng dagat. Pamilyar ang tindig ng lalaki. "Good afternoon," bati ni amihan sa magalang na tono. "Ako po si amihan, ang may-ari ng resort. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Dahan-dahang lumingon ang dalawa. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang tunog ng mga alon ay biglang nabingi. Ang nangiti sa labi ni amihan ay nanigas. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan, suot ang mamahaling polo shirt at salamin, ay walang iba kundi si Marco. At ang babaeng nakakapit sa braso nito na may mapagmataas na tingin ay si Isabel. Ang nakaraang 5 taon na pilit niyang ibinaon ay biglang bumalik at sinampal siya sa mukha. Nakatayo si amihan na parang estatuang biglang itinulo sa lupa. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, sapat na para mabingi siya sa lahat ng ingay sa paligid. 5 taon. 5 taon niyang inakalang tuluyan na. Niyang naiwan ang bangungot na yon sa Maynila. Ngunit heto sila ngayon, nakatayo sa paraisong binuo niya mula sa mga piraso ng kanyang winasak na puso. Si Marco ang unang nakabawi sa pagkabigla. Tinanggal nito ang kanyang sunglasses at nakita ni amihan ang hindi makapaniwalang ekspresyon sa mga mata nito. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na parang hindi ito makapaniwala sa nakikita. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang amihan na umiiyak at nagmamakaawa. Ang balat nito'y kulay ginto. Dahil sa sikat ng araw, ang buhok ay bahagyang kinulot ng hangin mula sa dagat. At ang mga mata nito'y matatag. Walang bahid ng takot. "Aamihan?" Halos pabulong na, sabi ni Marco. Sa tabi niya, biglang humigpit ang kapit ni Isabel sa braso ni Marco. Ang nangiti sa labi nito ay napalitan ng pagkainis at pagdududa. Ang inggit ay malinaw na gumuhit sa kanyang mukha nang makita ang anyo ni amihan ngayon. Ang unang bugso ng gulat sa dibdib ni amihan ay mabilis na napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi. Hindi na siya ang dating amihan. Hindi na siya magpapakita ng kahinaan sa harap nila. Ipinatong niya sa kanyang mukha ang isang profesional na ngiti. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Mr. Del Mundo? Miss Fortalejo?" Bati niya. Ang boses ay kalmado at formal, na lalong ikinagulat ng dalawa. "Kayo pala ang mga bisita mula sa Maynila. Pasensya na, hindi ko kayo kaagad nakilala." Ang bawat salita ay may diin, isang banayad na sampal na nagsasabing, "Wala na kayong halaga sa akin." Naramdaman ito ni Isabel. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong nito. Ang boses ay mataray. "Akala ko ba I own this place?" Simpleng sagot ni amihan. Pinuto lang anumang sasabihin nito. "I am the owner of Amihan Sanctuary. Ngayon, kung ang pakay ninyo ay bilhin ang lupaing ito, pasensya na pero hindi ito ibinebenta." Lalong natigilan si Marco. "Ikaw ang may-ari nito?" "May problema ba doon, sir?" Tanong ni amihan. Ang paggamit ng sir ay isang pader na itinayo niya sa pagitan nila. Bago pa man makasagot si Marco, sumingit na si Isabel. "Well, everything has a price. Sigurado akong magbabago ang isip mo kapag narinig mo ang offer ng Del Mundo Corporation." Ngumiti lang si amihan. "Salamat sa alok, ma'am. Pero ang lugar na ito ay hindi matutumbasan ng pera para sa akin. Kung wala na kayong ibang kailangan, marami pa akong trabaho." Tatalikod na sana siya nang biglang may maliit na boses na tumawag. "Mami!" Napalingon si amihan. Si Hiraya, na may hawak na isang malaking kabibe, ay tumatakbo palapit sa kanya at sa likod nito
ay si Laya. Ang kambal ay pawis na pawis mula sa paglalaro. "Mommy, look! I found a big shell!" Masayang sabi ni Hiraya. Napatigil ang mundo ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa mukha ng batang lalaki. Ang hugis ng mukha, ang ilong, ang mga mata, iyon ay ang mukha niya noong siya ay bata pa. Tumingin siya kay Laya na ngayon ay nahihiyang nagtatago sa likod ni Amihan. Ang bata ay isang perpektong kopya ng kanyang ina. Kambal. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya nang mas malakas pa sa sampal ng alak. "Sino? Sino sila?" Nanginginig na tanong ni Marco. Ang mga mata ay hindi maalis sa mga bata. Hinila ni Amihan ang kanyang mga anak palapit sa kanya, isang kilos na puno ng proteksyon. Hinarap niya si Marco. Ang kalmadong maskara niya ay bahagyang nabasag, napalitan ng babala. "Hindi mo sila kailangang makilala," mariing sabi ni Amihan. "Hindi sila parte ng anumang transaksyon na gusto ninyong gawin. Now, if you'll excuse me." Biglang tumakbo si Hiraya para habulin ang isang alimango at hindi sinasadyang nabunggo nito ang isang lalaking kararating lang. "Oops, sorry po," sabi ng bata. "It's okay, champ." Isang lalaking matangkad na nakasuot ng simpleng v-neck shirt at board shorts. Ang ngumiti at marahang tinulungan, tumayo si Hiraya. May dala itong libro at nakasabit sa leeg ang isang pares ng salamin. "Hiraya, mag-ingat ka," saway ni Amihan. "Okay lang po, miss," sabi ng lalaki. Ang nangiti nito ay magiliw. Mukhang mas nasaktan pa yata ako sa pagkakabangga ng makulit na batang ito. Napatingin ang lalaki kay Amihan at sa tensyonadong eksena sa pagitan nilang tatlo, agad niyang naramdaman na mayroong mali. "Sir Ignacio," bati ni Amihan, bahagyang tumango. Si Ignacio Velasco ay isa sa kanyang mga regular na bisita, isang abogado mula sa Maynila na laging nagbabakasyon sa kanyang resort para makahanap ng katahimikan. "Amihan," bati pa balik ni Ignacio. Tumingin siya kina Marco at Isabel, ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. "May problema ba rito?" "Wala. Paalis na rin sila." Mabilis na sagot ni Amihan. Ngunit hindi nagpaawat si Isabel. "At sino ka naman?" Taas kilay na tanong nito kay Ignacio. "I'm just a guest." Simpleng sagot ni Ignacio, ngunit ang tono niya ay may awtoridad. "At mukhang naiistorbo ninyo ang kapayapaan ng may-ari ng resort." Bago pa man makapagsalita si Isabel, hinila na siya ni Marco. Ang isip ni Marco ay gulong-gulo. Ang mga imahe ng kambal ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang utak. Kailangan niyang makaalis doon. Kailangan niyang mag-isip. "Babalik kami," sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng determinasyon na hindi narinig ni Amihan sa kanya noon. At pagkatapos ay umalis na sila. Naiwan si Amihan na nanginginig. Inalalayan siya ni Ignacio. "Okay ka lang?" Malumanay na tanong nito. Tumango si Amihan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakasunod sa papalayong anino ng dalawa. "Oo, okay lang ako." Ngunit alam nilang pareho na yon ay isang kasinungalingan. Ang kapayapaan sa Amihan Sanctuary ay opisyal nang natapos. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog ang kanyang mga anak, lumabas si Amihan sa dalampasigan para magpahangin. Ang kanyang isip ay hindi mapakali. Hindi nagtagal, isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone. Mula ito sa isang numerong hindi rehistrado. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang banta ay malinaw. Galing ito kay Isabel. Nanginig ang kanyang mga kamay. Ngunit ang takot ay mabilis na napalitan ng galit. 5 taon na ang nakalipas. Kinuha na nila ang lahat sa kanya. Ngayon, babalik sila para kunin pati ang lugar na ito. Ang tahanan ng kanyang mga anak? Hindi. Hinding-hindi siya papayag. Kinabukasan, maagang nagising si Ignacio. Pero hindi ang sikat ng araw o ang huni ng mga ibon ang gumising sa kanya.
kundi ang isang alaala na pilit niyang tinatakasan sa tuwing siya'y nasa Palawan. Ang imahe ni Amihan kahapon, matatag ngunit may bahid ng takot sa mga mata, ay nagbalik sa alaala niya ng kanyang ate, si Clarissa. Nakaupo siya sa kanyang balkonahe, tanaw ang payapang dagat, ngunit ang isip niya ay nasa magulong nakaraan. Ganoon na ganoon din ang hitsura ng kanyang ate noon. Isang babaeng matapang na nagkunwaring buo, kahit wasak na sa loob. Isang babaeng niloko, inabuso, at iniwan ng lalaking minahal niya, lahat-lahat dahil sa pera. Natapos ang buhay ni Clarissa sa depresyon, isang trahedyang sumira sa kanilang pamilya, at nagtulak kay Ignacio na maging abogado, isang tagapagtanggol para sa mga biktima na walang boses. Nakita niya si Amihan na naglalakad sa dalampasigan, mag-isa. Halata sa tindig nito ang bigat ng dinadala. Hindi siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang kanyang kape at nilapitan ito. Hindi maganda ang simoy ng hangin kapag may kasamang problema, sabi ni Ignacio, bilang panimula. Bahagyang nagulat si Amihan. Sir Ignacio, magandang umaga po. Ignacio na lang, sabi niya. At sa tingin ko, hindi na maganda ang umaga mo. Tumingin si Amihan sa malayo. Halata po ba? Hindi ka marunong magtago ng nararamdaman. Amihan, malumanay na sabi ni Ignacio. At sa trabaho ko, natutunan kong basahin ang mga taong may pinagdadaanan. Sila ang asawa mo at ang kabit niya. Hindi ba? Napayuko si Amihan. Ang diretso ngunit may simpatiyang tanong ni Ignacio ay nagtanggal ng lahat ng kanyang depensa. Doon, sa ilalim ng papalabas na araw, ikinuwento niya ang lahat. Ang party, ang mga pekeng medical results, ang pagtataksil, ang pagpapalaya sa kanya, ang pagbubuntis, at ang pagbabanta na natanggap niya kagabi. Habang nagsasalita si Amihan, isang pamilyar na galit ang umakyat sa dibdib ni Ignacio. Ito na naman, parehong-parehong kwento. Iba lang ang mga tauhan. Kaya kanila hinahanap ngayon ay para bilhin ang lupa mo? Tanong niya matapos magkwento si Amihan. Tumango si Amihan. Hindi ko alam kung bakit. Napakaraming lupa sa Palawan. Bakit dito pa sa lugar ko? Because it's not about the land, Amihan. Sabi ni Ignacio, ang kanyang utak abogado ay nagsimula ng gumana. It's about you. Mayroon silang kailangan mula sa'yo o mayroon silang gustong siguraduhin na hindi mo makukuha. Pero wala na silang makukuha sa akin. Kinuha na nila ang lahat. Sigurado ka ba? Ang tanong na yon ay nag-iwan ng katahimikan sa pagitan nila. Sa pagkakataong yon, nagdesisyon si Ignacio. Hindi niya hahayaang maulit ang nangyari sa kanyang ate. Amihan, sabi niya, ang boses ay seryoso. Hindi ako naririto bilang isang turista lang. Isa akong abogado. Hayaan mo akong tulungan ka. Tumingin sa kanya si Amihan, ang mga matay puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Pero, paano? Umpisahan natin sa pinakasimple. Sabi ni Ignacio, kinuha ang kanyang cellphone. Alamin natin kung sino talaga ang mga taong binabangga mo. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, agad siyang gumawa ng mga tawag. Ang una niyang tinawagan ay isang dati niyang kliyente na may mataas na posisyon sa isang financial firm sa Makati. Leo, it's Ignacio. May ipapatingin lang sana ako sa'yo. Confidential, sabi niya sa telepono. Del Mundo Corporation. Bigyan mo ako ng lahat ng impormasyon na kaya mong makuha. Financial status, loans, lahat. Ang sunod niyang tinawagan ay isang investigador na dati niyang kasama sa trabaho. Frank, kailangan ko ng background check. Doña Imelda Del Mundo at isang Isabel Fortalejo. Check mo rin kung may connection sila sa mga ospital, lalo na sa medical field. Hindi nagtagal. Nagsimulang dumating ang mga impormasyon. Ang ulat mula kay Leo ang unang pumasok sa kanyang email. Pagbukas niya ng file, kumunot ang noo ni Ignacio. Ang Del Mundo Corporation ay hindi na kasing tikas ng dati. Sa loob ng nagdaang 5 taon,
Sunod-sunod ang maling investments at palpak na proyekto. Ang kumpanya ay baon sa utang. They were on the verge of bankruptcy. Kaya pala sila desperado sa Palawan project na ito. Ito ang kanilang huling baraha. Ngunit ang sumunod na impormasyon mula kay Frank, ang tunay na nagpagulat sa kanya. Nakahanap si Frank ng isang kopya ng last will and testament ng yumaong ama ni Amihan, si Mr. Agustin Reyes, isang kilalang negosyante. Binasa ni Ignacio ang bawat salita at ang kanyang dugo ay biglang kumulo. Nakasulat sa diwa ng testamento na ang lahat ng yaman ni Mr. Reyes ay mapupunta sa kanyang kaisa-isang anak, si Amihan. Sa sandaling ito ay ikasal. Ngunit may isang nakatagong probisyon, isang conditional clause na nagsasabi na kung ang tagapagmana, si Amihan, ay mapatunayang incapable of managing her own affairs, tulad ng pagkakaroon ng sakit sa pag-iisip o pagiging legally incapacitated, ang pamamahala ng lahat ng ari-arian ay automatikong malilipat sa kanyang asawa. Isang pekeng medical result na nagsasabing ikaw ay nagsisinungaling tungkol sa pagbubuntis. Isang public humiliation. Sapat na yon para simulan ang proseso para ideklara kang mentally unstable. Ang lahat ay isang malaking plano. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil. Ito ay isang detalyadong sabwatan para nakawin ang mana ni Amihan. Ngunit may isa pang detalye na nakuha ni Frank, ang hepe ng medical record sa ospital na nag-issue ng pekeng dokumento ni Amihan 5 taon na ang nakalipas. Ang pangalan niya ay Dr. Ricardo Cruz, pinsang buo ni Doña Imelda del Mundo. Hawak ni Ignacio ang kanyang cellphone, nanginginig sa galit. Amihan, sabi niya sa sarili, hindi mo alam kung gaano kalalim ang butas na pinasok mo. Kailangan niyang sabihin ito kay Amihan. Kailangan nilang maghanda. Dahil ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa isang maliit na resort sa Palawan. Ito ay tungkol sa hustisya. Ipinaliwanag ni Ignacio kay Amihan ang lahat ng kanyang natuklasan. Habang nakikinig si Amihan, ang pakiramdam niya ay para siyang unti-unting nalulunod. Ang kasinungalingan ay mas malalim at mas madilim pa kaysa sa inaakala niya. Ang buong pagsasama nila ni Marco, ang pagtanggap sa kanya ng pamilya nito, lahat pala ay isang pagkukunwari. Isa siyang gintong gansa na hinihintay lang nilang mangitlog. Kaya pala, halos pabulong na, sabi ni Amihan habang nakatingin sa dagat. Kaya pala ganoon na lang ang galit ni Doña Imelda nang hindi ako kaagad nabubuntis. Hindi dahil sa gusto niya ng apo, kundi dahil kailangan nila ng dahilan para makuha ang pera ko. Eksakto, sabi ni Ignacio. At ngayon, dahil nandito ka at matatag ang pag-iisip mo, hindi nila magagalaw ang mana mo. Ang resort na ito ay patunay na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Kaya kailangan nilang sirain ka, Amihan. Kailangan nilang kunin ang lugar na ito para patunayan na wala kang kakayahan. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Amihan, ngunit kasabay nito, isang matinding galit ang pumalit. Galit para sa kanyang mga magulang na pinaghirapan ang yaman na yon. Galit para sa kanyang sarili na naging sobrang bulag. At higit sa lahat, galit dahil sa panganib na ngayon ay nakaharap sa kanyang mga anak. Hindi ako papayag, mariing sabi ni Amihan. Ang mga kamao ay nakakuyom. Hindi nila makukuha ito. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Amihan ang pagbabago sa ihip ng hangin. Si Marco, na ngayon ay alam na ang tungkol sa kambal, ay palaging naglalagi sa beach area ng resort. Kunwari nag-oobserba para sa kanilang proyekto, ngunit ang mga mata nito ay laging palihim na sumusulyap sa kanyang mga anak. Isang hapon, habang naglalaro ng habulan sina Laya at Hiraya, malapit sa restaurant, hindi sinasadyang naroon si Marco. Ang ganda ng mga anak mo, sabi ni Marco, lumapit kay Amihan na nagbabantay sa mga bata. Salamat, tipid na sagot ni Amihan. Hinila niya si Laya palapit sa kanya. Kamukhang kamukha ko ang batang lalaki. Patuloy ni Marco.
Ang boses ay may halong pagsisisi at pag-aari. Amihan, kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan, Marco. Malamig na sabi ni Amihan. Mayroon, tungkol sa kanila. Giit ni Marco, itinuturo ang kambal. Anak ko rin sila, Amihan. May karapatan ako sa kanila. Bago pa man makasagot si Amihan, dumating si Isabel. Dala-dala ang isang batang lalaki na nasa mga 5 taong gulang din. Ang bata ay may hawak na mamahaling laruan. Marco, darling, andito lang pala kayo. Sabi ni Isabel, ang boses ay matamis ngunit ang mga matay matalim na nakatingin kay Amihan. Miguel, say hi to your daddy. Hi, daddy, sabi ng bata. Ngunit ang atensyon nito ay nasa mga laruan sa buhangin. Ang eksena ay sadyang idinisenyo para saktan si Amihan, ngunit hindi na siya natinag. Ang tanging inaalala niya ay ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Nagpatuloy sa paglalaro si Laya, hindi pinapansin ang mga bagong dating, ngunit si Isabel ay dahan-dahang lumapit. Ang cute naman ng batang ito, sabi ni Isabel. Ang boses ay puno ng pekeng paghanga, habang hinahaplos ang buhok ni Laya. Sayang, at sa buhangin lang siya naglalaro. Si Miguel, tingnan mo, may bago siyang robot. Galing pa sa Japan. Naramdaman ni Amihan ang panganib. Huwag mong hawakan ang anak ko. Babala niya. Ngumisi si Isabel. Bakit? Natatakot ka ba? Biglang nadulas si Isabel at natapon ang hawak niyang malamig na juice. Hindi ito tumama sa kanya, kundi sumaboy sa buhangin, 1 pulgada lang mula sa paa ni Laya. Nagulat ang bata at napasigaw sa takot. Ay, sorry, sabi ni Isabel. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing sinadya niya iyon. Clumsy me. Iyon na ang huli. Mabilis na binuhat ni Amihan si Laya na ngayon ay nagsisimula ng umiyak. Hinila niya rin si Hiraya palayo. Hinarap niya si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Lumayo kayo sa mga anak ko, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Subukan niyo lang silang saktan o takutin ulit, Isabel, at sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na tumapak ka sa lugar na ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Marco at Isabel ang ganitong amihan. Ang babaeng palaging umiiyak at nagpaparaya ay wala na. Ang nasa harap nilang ngayon ay isang inang leon na handang pumatay para sa kanyang mga anak. Natigilan si Isabel, maging si Marco ay napaatras. Dinala ni Amihan ang kanyang mga anak pabalik sa kanilang pribadong bahay sa likod ng resort. Niyakap niya sila nang mahigpit hanggang sa tumahan sila sa pag-iyak. Habang yakap niya ang kanyang kambal, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi sapat na manahimik lang, hindi sapat na magtago. Kung gusto nilang lumaban, bibigyan niya sila ng laban. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Ignacio. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa galit. Ignacio, sabi niya sa telepono. Ang boses niya ay basag, ngunit puno ng determinasyon. Handa na ako. Sigurado ka ba, Amihan? Tanong ni Ignacio mula sa kabilang linya. Oo, sagot ni Amihan habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak. Idinadamay na nila ang mga anak ko. Hindi na ako papayag. Gawin mo na ang lahat ng kailangang gawin. Labanan natin sila. Kinagabihan, habang inaayos ni Amihan ang mga papeles kasama si Ignacio, isang courier ang dumating. May dalang isang opisyal na sobre. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang summons mula sa korte. Si Marco at Doña Imelda del Mundo ay nagsampa ng kaso laban sa kanya. Isang petisyon para sa kustodya. Hinihiling nila na ibigay sa kanila ang kambal dahil si Amihan daw ay isang unfit at financially unstable na ina. Ang papel ay halos malukot sa kanyang mga kamay. Akala niya siya ang unang aatake. Ngunit naunahan na pala siya.
Parang isang mabagal na bangungot ang panonood ni Amihan sa balita mula sa maliit na telebisyon sa restaurant ng resort. Si Doña Imelda, na bihis sa itim na damit at may suot na perlas, ay humahagulgol sa harap ng napakaraming kamera. Ang gusto ko lang naman ay ang kapakanan ng aking mga apo, sabi ng matanda. Ang boses ay basag at puno ng pekeng pighati. Iniwan sila ng kanilang ina sa isang lugar na mapanganib, walang sapat na pondo para sa kanilang pag-aaral. Bilang isang lola, hindi ito kayang tiisin ng aking konsensya. Sunod-sunod na lumabas ang mga ebidensya. Isang litratong edited kung saan mukhang lasing si Amihan habang karga ang isa sa mga bata. Isang pekeng financial statement na nagpapakitang lugi ang resort. At ang pinakamasakit sa lahat, isang video ng isang concerned tourist na nagsasabing napapabayaan ni Amihan ang kanyang mga anak. Sinungaling! Lahat yan kasinungalingan, sigaw ni Amihan. Napatayo mula sa kanyang upuan. Nandoon sa tabi niya si Ignacio, ang mukha ay seryoso at madilim. This is a demolition job, Amihan. Inaasahan ko na ito. Pero bakit? Paano nila nagagawa ito? Pera at kapangyarihan, Amihan. Kayang bilhin ng pera ang lahat, pati na ang katotohanan, sagot ni Ignacio. Pero huwag kang mag-alala. May hawak tayong alas na hindi nila kayang tumbasan. Sinubukan ni Ignacio na palakasin ang loob niya. Ipinaliwanag na ang mga ebidensyang hawak niya tungkol kay Isabel ay sapat na para sirain ang buong kaso ng mga Del Mundo. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang kanilang pangalan ay dinungisan sa buong bansa. At ang pinakamasamang balita ay dumating kinabukasan. Isang van mula sa Department of Social Welfare and Development kasama ang 2 pulis ang pumarada sa harap ng Amihan Sanctuary. Isang babaeng social worker na may malungkot ngunit matatag na ekspresyon ang lumapit kay Amihan. May hawak na isang folder ng mga dokumento. Mrs. Amihan Reyes? Tanong ng babae. Ako nga po, sagot ni Amihan. Ang puso'y kumakabog ng napakabilis. May dala po kaming court order, isang temporary protective custody order para sa inyong mga anak, sina Laya at Hiraya Reyes. Gumuho ang mundo ni Amihan sa pangalawang pagkakataon. Ano? Hindi maaari. Lumapit si Ignacio. On what grounds? Walang due process. Hindi pa nagsisimula ang hearing. Nagsampa po ng motion for immediate issuance of a protective order ang kampo ng ama, citing imminent danger to the children. Paliwanag ng social worker, halatang napipilitan lang gawin ang kanyang trabaho. At pinagbigyan po ito ng korte. Pansamantala lang po ito, habang dinidinig ang kaso. Pansamantala? Halos hysterikal na sabi ni Amihan. Kukunin ninyo ang mga anak ko? Mula sa likod niya, narinig niya ang boses ng kanyang mga anak. Mami, sino po sila? Napalingon si Amihan at nakita ang kambal. Nakatayo sa may pinto, takot at nagtataka. Ang sumunod na mga sandali ay isang malabong alaala ng pagtangis at pagmamakaawa. Sinubukan ni Ignacio na makipag-usap sa mga pulis. Sinubukan ni Amihan na ipaliwanag ang panig niya sa social worker, ngunit ang utos ng korte ay hindi nila matitinag. Mami, ayoko pong sumama sa kanila. Umiiyak na sabi ni Laya, kumakapit sa binti ng ina. Mami! Mami! Sigaw ni Hiraya. Habang marahang hinihila ng social worker, niyakap ni Amihan ang kanyang 2 anak, ang kanyang buong mundo. Mga anak, sandali lang ito, okay? Babalik din kayo agad kay mami, mama. Pangako. Saan ninyo sila dadalhin? Tanong ni Amihan. Ang mga luhay walang tigil sa pag-agos. Sa kustodya po ng kanilang ama, si Mr. Marco Del Mundo, sa Maynila. Ayon sa utos ng korte, sagot ng social worker. At doon, nakita niya si Marco. Nakatayo sa di kalayuan, sa tabi ng isang itim na van. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya.
Tumingin ito sa mga anak niya at sa isang saglit, nakita ni Amihan ang bahid ng pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit agad din itong naglaho. Pinilit na pinaghiwalay si Amihan at ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga iyak ay parang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Pinanood niya na parang nanonood ng sarili niyang kamatayan, ang pagsakay ng kanyang kambal sa van. "Mommy!" Ang huling sigaw na narinig niya bago sumara ang pinto. Nang makaalis na ang mga sasakyan, ang tanging naiwan ay ang alikabok sa daan at ang nakabibinging katahimikan. Napaluhod si Amihan sa lupa. Ang lakas na inipon niya sa loob ng 5 taon ay biglang naglaho. Wala na. Kinuha na nila ang lahat. Kinuha na nila ang kanyang mga anghel. Amihan. Inilagay ni Ignacio ang kanyang kamay sa balikat nito. Naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan ng babae. Umiling si Amihan. "Wala na, Ignacio. Talo na ako," sabi niya sa basag na boses. Ang pag-asa ay tuluyan nang nawala. Wala na. Ang mga anak ko. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang tunog ng purong pagdurusa. Sa gitna ng paraisong binuo niya, naramdaman ni Amihan na siya'y nasa impyerno. Habang umiiyak siya, nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sa unay hindi niya ito pinansin, ngunit mapilit ang pagtawag. Nanginginig niyang sinagot ito, inilagay sa speakerphone. "Hello?" Isang mahinang boses ng babae ang narinig mula sa kabilang linya. Nanginginig at puno ng takot. Si Ma'am Amihan po ba ito? Sino to?" Ako po si Rita. Yung nurse po dati sa St. Michael's Hospital, sa ilalim ni Dr. Cruz." Huminga ng malalim ang babae. "May kailangan po kayong malaman tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakalipas. Hindi na po kaya ng konsensya ko." Ang boses sa kabilang linya ay parang isang sinulid ng liwanag sa napakadilim na silid. Agad na napatigil si Amihan sa pag-iyak. Tumingin siya kay Ignacio na narinig din ang sinabi ng babae. Kinuha ni Ignacio ang cellphone. "Miss Rita, ako po si Attorney Ignacio Velasco, ang abogado ni Amihan Reyes," sabi niya sa malinaw at mahinahong boses. "Ligtas po kayong makipag-usap sa amin. Pakikwento po ang lahat ng nalalaman ninyo." Sa una ay nag-atubili si Rita. Takot na baka mapahamak. Ngunit tiniyak ni Ignacio na poprotektahan nila siya sa pamamagitan ng isang video call. Habang nakatago sa isang madilim na silid, ikinuwento ni Rita ang lahat. Nakita niya raw mismo kung paano pilitin ni Doña Imelda si Dr. Cruz na pinsan nito na pirmahan ang mga pekeng papeles. Narinig niya ang kanilang buong pag-uusap. Sinabi niyang binayaran siya ng malaki para manahimik, ngunit sa loob ng 5 taon, hindi siya pinatahimik ng kanyang konsensya. Lalo na nang makita niya sa balita ang ginagawang paninira kay Amihan. "Handa po akong tumestigo," sabi ni Rita sa huli. Ang mga luhay tumutulo na sa kanyang mga mata. "Patawarin niyo po ako, Ma'am Amihan, sa aking pananahimik." Pagkatapos ng tawag, isang bagong uri ng katahimikan ang bumalot sa pagitan ni Amihan at Ignacio. Hindi na ito ang katahimikan ng pagkatalo, kundi ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Dahan-dahang tumayo si Amihan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pamumula sa kanyang mga mata ay naroon pa rin, ngunit ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang bagay na mas matindi, isang malamig at nagbabagang galit. "Inakala nilang sisirain ako nito," sabi ni Amihan. Ang boses ay mababa at hindi na nanginginig. "Pero nagkakamali sila. Ang pagkuha nila sa mga anak ko ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa nila." Tumingin siya kay Ignacio. Ang kanyang mga mata ay may apoy na ngayon lang nakita ng abogado. "Kailan ang hearing sa Maynila?" "Sa loob ng 3 araw," sagot ni Ignacio. "Mabuti," sabi ni Amihan. "May sapat tayong oras para maghanda." "Ayoko nang magtago, Ignacio. Ayoko nang umiyak.
Gusto kong harapin sila. Gusto kong makita nila ang mukha ko kapag ang lahat ng kasinungalingan nila ay gumuho sa harapan nila. Sa sumunod na 2 araw, ang Amihan Sanctuary ay naging kanilang war room. Si Ignacio ay walang tigil sa pag-aasikaso ng mga legal na dokumento, paghahanda ng testimonya ni Rita, at pag-secure ng proteksyon para sa kanya. Si Amihan naman, sa tulong ng kanyang mga tapat na staff na itinuturing siyang pamilya, ay inayos ang lahat para sa kanyang pansamantalang pag-alis. Bago sila umalis patungong Maynila, nagpasya si Amihan na kailangan niyang gawin ang isang bagay. Isang bagay na hindi niya nagawa noon. Pumunta siya sa mansyon ng mga Del Mundo. Hindi siya nag-abiso. Nag-abang lang siya sa labas ng gate, sa mismong lugar kung saan siya pinaluhod ng tadhana 5 taon na ang nakalipas. Hindi nagtagal. Bumukas ang gate para palabasin ang isang mamahaling kotse. Si Doña Imelda ang sakay. Pinatigil ni Amihan ang sasakyan. Bumaba siya mula sa kanyang sinasakyan. Gulat na gulat si Doña Imelda nang makita siya. "Anong ginagawa mo rito? Wala kang karapatan dito." Ngumiti si Amihan. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Nandito lang po ako para makita ang mga anak ko. Bilang kanilang ina, karapatan ko po iyon, hindi ba?" "Wala kang makikita." "Ganoon po ba?" sabi ni Amihan. Ang boses ay kalmado pa rin. Lumapit siya sa bintana ng kotse. "Sige po. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo. Darating ako sa hearing at sa pagkakataong ito, hindi na ako ang Amihan na kaya ninyong tapak-tapakan. Magkita na lang tayo sa korte." Hindi na niya hinintay ang sagot ng matanda. Tinalikuran niya ito at bumalik sa kanyang sasakyan. Iniwan si Doña Imelda na tulala at sa unang pagkakataon, nakaramdam ng bahagyang kaba. Sa eroplano patungong Maynila, tahimik lang si Amihan sa tabi ni Ignacio. Tanaw niya ang mga ulap sa bintana. "Natatakot ka ba?" tanong ni Ignacio. Umiling si Amihan. "Hindi na. Tapos na akong matakot. Ngayon, ang nararamdaman ko na lang ay pananabik." "Pananabik?" "Oo," sabi ni Amihan. Lumingon siya kay Ignacio. "Pananabik na mabawi ang mga anak ko. Pananabik na makuha ang hustisya. At pananabik na ipakita sa kanila kung sino talaga ang kinakalaban nila." Dumating sila sa Maynila, hindi bilang mga biktima na tumatakbo, kundi bilang mga mandirigma na handa para sa huling laban. Nag-check-in sila sa isang hotel. At sa kanilang silid, inilatag ni Ignacio ang lahat ng kanilang mga armas. Ang testimonya ni Rita, ang mga dokumento tungkol sa financial status ng Del Mundo Corp, ang kopya ng testamento ng ama ni Amihan, at ang pinakamalakas sa lahat, ang resulta ng DNA test. "Handa ka na ba para bukas?" tanong ni Ignacio. Tumango si Amihan. Hinawakan niya ang isang maliit na litrato ng kanyang kambal na dala-dala niya. Para sa kanila, bulong niya. Lahat para sa kanila. Kinabukasan, sa harap ng Hall of Justice, nagtagpo ang kanilang mga landas. Dumating si Amihan at Ignacio. Simpleng nakabihis ngunit may dignidad. Ilang sandali lang, dumating ang convoy ng mga Del Mundo. Si Doña Imelda, si Marco, at si Isabel. Lahat sila ay nakasuot ng mamahaling damit. Napapaligiran ng mga abogado at alalay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng maraming tao. Isang digmaan ng mga titig. Walang salitang binitawan. Ngunit ang mensahe ay malinaw. Ang oras ng pagtutuos ay dumating na. Bumukas ang malaking pinto ng korte. Humarap si Amihan sa hamon. Hindi na nanginginig, hindi na umiiyak. Naglakad siya papasok. Taglay ang lakas na nagmula sa kanyang pagiging isang ina. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Isang stark contrast sa nag-aalab na emosyon sa dibdib ni Amihan. Nakaupo siya sa tabi ni Ignacio. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa harapan. Sa kabilang panig ng silid,
Nakaupo ang pamilya Del Mundo kasama ang kanilang pangkat ng mga abogado. Nakita niya ang mapagmataas na tingin ni Doña Imelda, ang pagkabalisa sa mukha ni Marco, at ang pekeng kumpiyansa ni Isabel. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ng mga Del Mundo ang unang nagsalita. Ipinipinta si Amihan bilang isang pabayang ina, isang babaeng hindi karapat-dapat sa kanyang mga anak. Inilabas nila ang mga pekeng litrato, ang mga bayarang testigo. Bawat salita ay isang lason, ngunit hindi nagpatinag si Amihan. Tumingin lang siya ng diretso, hinahayaang dumaloy ang kanilang mga kasinungalingan. Nang oras na para sa panig nila, tumayo si Ignacio. Kalmado, metodikal, puno ng awtoridad. Your Honor, simula niya, ang panig namin ay magpapakita na ang kasong ito ay hindi tungkol sa kapakanan ng mga bata. Ito ay binuo mula sa isang pundasyon ng kasakiman at panloloko na nagsimula 5 taon na ang nakalipas. Ang una niyang isinalang sa witness stand ay si Rita, ang nurse. Nanginginig sa simula, ngunit habang nagsasalita, ang kanyang boses ay lumakas. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagpilit ni Doña Imelda kay Dr. Cruz, ang paggawa ng pekeng medical certificate, ang perang ibinayad sa kanya. Itinuturo mo ba ang babaeng nag-utos nito na naririto sa korte ngayon? Tanong ni Ignacio. Opo, sagot ni Rita, at itinaas ang kanyang nanginginig na daliri. Siya po, si Mrs. Imelda Del Mundo. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa korte. Nakita ni Amihan ang pagbabago sa mukha ni Doña Imelda mula sa pagiging kampante naging gulat at galit. Nag-object ang abogado nito, ngunit huli na ang lahat. Ang unang bitak sa kanilang pader ay nagawa na. Sunod na iprinesenta ni Ignacio ang mga ebidensya tungkol sa malapit ng pagbagsak ng Del Mundo Corporation at ang nilalaman ng testamento ng ama ni Amihan. Malinaw niyang iginuhit ang larawan, isang pamilyang desperado na makuha ang yaman ng kanilang manugang. Si Marco ay ipinatawag sa witness stand, halatang ninenerbiyos ito. Mr. Del Mundo, tanong ni Ignacio, 5 taon na ang nakalipas, pinalayas ninyo ang inyong asawa dahil sa paniniwalang siya ay baog at isang manloloko, tama po ba? Yes, sagot ni Marco. At ang naging basihan ninyo ay ang pagbubuntis ni Miss Isabel Fortalejo, na inaangkin niyang kayo ang ama. Tama po ba? Tama. Gaano kayo kasigurado, Mr. Del Mundo, na kayo nga ang ama ng anak ni Miss Fortalejo? Nag-object ang abogado ni Marco, ngunit sinabi ng judge, the witness will answer. Sigurado ako. Mayabang na sagot ni Marco, tumingin kay Isabel. Ngumiti si Ignacio, isang malamig na ngiti. Your Honor, mayroon po kaming ipipresentang huling ebidensya. Naglakad siya patungo sa lamesa at kinuha ang isang brown envelope. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, bawat segundo ay puno ng tensyon. Ito po ay isang kopya ng resulta ng isang DNA test na isinagawa 1 taon na ang nakalipas, sabi ni Ignacio. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang mga subject ay sina Mr. Marco Del Mundo at ang batang si Miguel Fortalejo. Biglang namutla si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Tumingin siya kay Marco na ngayon ay puno ng pagkalito. Maging si Doña Imelda ay napakunot ang noo. Hindi maintindihan ang nangyayari. Ibinigay ni Ignacio ang dokumento sa clerk of court na ipinasa ito sa huwes. Binasa ng huwes ang papel at ang kanyang kilay ay tumaas. Ayon sa dokumentong ito, nagsimula ang huwes. Ang kanyang boses ay seryoso. Tumingin siya kay Marco. Mr. Del Mundo, ang probability na kayo ang ama ng batang si Miguel Fortalejo ay 0%. Isang malakas na hininga ng pagkabigla ang narinig mula sa lahat ng tao sa korte. Parang bombang sumabog ang balita. Napatingin si Marco kay Isabel, ang kanyang mukha ay pinaghalong gulat,
galit at hindi makapaniwala. Isabel, anong anong ibig sabihin nito? Sabihin mong hindi totoo yan. Nanginginig na tumayo si Isabel. Hindi, peke yan, gawa-gawa lang nila yan. Kung ganoon, Miss Fortalejo, hindi ka tututol na sumailalim kayo sa isa pang DNA test na supervised ng korte. Ngayon din, hamon ni Ignacio. Hindi nakasagot si Isabel. Napaupo siya. Ang kanyang muka ay basang-basa na ng pawis at luha. Ang kanyang kasinungalingan ay lumabas na. Si Doña Imelda ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang apo na pinagmamalaki niya, ang dahilan kung bakit niya sinira ang buhay ni Amihan, ay hindi pala niya kadugo. Ang buong plano niya ay gumuho sa isang iglap. Sinanggaling! Sigaw ni Doña Imelda. Napatayo at dinuro si Isabel. Niloko mo kami. Niloko mo ang anak ko. Order in the court! Sigaw ng huwes. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang nanatiling kalmado. Si Amihan. Tumayo siya at sa pahintulot ng huwes, nagsalita siya. Hindi sa korte, kundi direkta kay Marco. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bahid ng galit, tanging awa na lang. 5 taon na ang nakalipas, hinusgahan mo ako ng walang pag-aalinlangan. Pinili mong paniwalaan sila kaysa sa akin. Pinalayas mo ako. Tumingin siya sa mga mata ng dating asawa. Hindi ako pumunta rito para bawiin ka. Hindi ako pumunta rito para maningil. Pumunta ako rito para bawiin ang pangalan ko, para sa hustisya, at higit sa lahat, para sa kinabukasan ng 2 tunay mong anak, ang mga anak na itinakwil mo. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Marco. Ang lahat ng kasinungalingan ay nawala. Ang natira na lang ay ang masakit na katotohanan. Winasak niya ang sarili niyang pamilya para sa isang kasinungalingan. Hindi na kinailangan ng huwes na mag-isip ng matagal. Ang desisyon ay malinaw. Ibinasura ang petisyon ng mga Del Mundo. Ang buong kustodya ng kambal ay ibinalik kay Amihan at inirekomenda ng korte ang pagsasampa ng kasong perjury at fraud laban kina Doña Imelda at Isabel Fortalejo. Nang ipinukpok ng huwes ang kanyang gavel, iyon ang pinakamatamis na tunog na naririnig ni Amihan. Tapos na. Nanalo siya. Paglabas nila ng korte, sinalubong siya ng yakap ni Ignacio. We did it, Amihan. We did it, sagot niya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa di kalayuan, nakita niya ang kanyang mga anak, kasama ang isang social worker. Mommy! Tumakbo sila palapit sa kanya. Lumuhod si Amihan at sinalubong ang mahigpit na yakap ng kanyang kambal. Habang yakap-yakap niya ang kanyang mga anak, alam niyang ang lahat ng sakit, lahat ng luha, ay nagbunga. Sila ang kanyang hustisya, sila ang kanyang tagumpay. Lumipas ang 6 na buwan. Ang alingasaw ng iskandalo ay unti-unti nang humupa, ngunit ang mga epekto nito ay permanente. Ang Del Mundo Corporation, na dati ng lugmok, ay tuluyan ng bumagsak. Si Doña Imelda at Isabel ay nahatulan sa mga kasong isinampa laban sa kanila. Ang kanilang kayamanan at sosyal na katayuan ay naglaho na parang bula. Si Marco naman ang naiwang mag-isang pumulot sa mga basag na piraso ng kanilang buhay. Nawala sa kanya ang lahat. Ang negosyo, ang pamilya, at ang respeto sa sarili. Ngayon, naninirahan na lamang siya sa isang maliit na apartment. Sinusubukang magsimula muli. Isang huling beses, bago tuluyang bumalik si Amihan sa Palawan, pinagbigyan niya ang hiling ni Marco na makita siya. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. Ang Marco na nasa harapan ni Amihan ngayon ay malayong-malayo na sa mayabang na lalaking nakita niya sa resort. Ang kanyang mga mata ay pagod, ang kanyang balikat ay nakakuba, at ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Salamat sa pagpunta mo, sabi ni Marco.
halos hindi makatingin ng diretso. Tumangulang si amihan. Gusto ko lang, gusto kong humingi ng tawad, sabi ni Marco. Ang boses ay basag. Walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang lahat, amihan. Naging duwag ako, naging sakim ako, naging tanga ako. At dahil doon, nawala sa akin ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Tumingin si amihan sa labas ng bintana, pinagmasdan ang mga taong naglalakad. Tapos na yon, Marco. Alam ko, sabi nito. Hindi ko hinihiling na balikan mo ako. Alam kong imposible na yon. Gusto ko lang sabihin na pinapalaya na kita at pinapatawad ko na rin ang sarili ko. Siguro yun ang unang hakbang. Hindi, malumanay na sabi ni amihan at sa wakas ay tumingin sa kanya. Hindi mo kailangan ng kapatawaran mula sa akin para mapatawad ang sarili mo. At ako, huminga siya ng malalim. Pinapatawad na kita, Marco. Hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil sa karapat-dapat ako sa kapayapaan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Isang ngangiting may halong sakit at pasasalamat. Iyon na ang kanilang huling pag-uusap. Isang tahimik na pagsasara sa isang kabanatang matagal nang dapat winakasan. Pagbalik ni amihan sa Palawan, kasama ang kanyang kambal, ang Amihan Sanctuary ay sumalubong sa kanila ng may mas masiglang enerhiya. Ang balita tungkol sa kanyang tagumpay ay nagpalakas sa reputasyon ng resort. Naging simbolo ito ng katatagan at pag-asa. Si Ignacio ay naging permanenteng bahagi ina ng kanilang buhay. Palagi itong bumibisita, hindi na lang bilang isang abogado o kaibigan, kundi bilang isang taong unti-unting napapamahal sa kanya at sa kanyang mga anak. Mahal na mahal ni Nalaya at Hiraya si Tito Ignacio na laging may dalang mga libro at pasensya para makipaglaro sa kanila. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang buong kalangitan, magkatabi silang nakaupo ni Ignacio sa buhangin, pinapanood ang kambal na masayang nagtatampisaw sa tubig. Alam mo, sabi ni Ignacio, nang una akong pumunta rito, ang hinahanap ko lang ay katahimikan. Nahanap mo ba? Tanong ni amihan, nakangiti. Hindi, sagot ni Ignacio. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. Hindi katahimikan ang nahanap ko, masigit pa roon. Dito ko nahanap ang tahanan. Hinawakan ni Ignacio ang kanyang kamay. Ang init nito ay kumalat sa buong katawan ni amihan. Amihan, sabi nito, alam kong marami kang pinagdaanan at ayokong madaliin ka. Pero gusto kong malaman mo na handa akong maghintay. Handa akong maging parte ng buhay ninyo kung papayagan mo ako. Hindi para palitan ang nakaraan, kundi para tulungan kang buuin ang isang mas magandang hinaharap. Tumingin si amihan sa kanyang mga anak na ngayon ay tumatawa habang hinahabol ang isa't isa. Tumingin siya kay Ignacio, ang lalaking naging sandalan niya sa pinakamadilim na oras ng kanyang buhay. At sa wakas, tumingin siya sa loob ng kanyang sarili. Ang mga sugat ay naroon pa, ngunit hindi na sariwa. Ang mga ito'y mga pilat na lamang, isang paalala ng mga laban na kanyang ipinanalo. Hindi na siya ang amihan na biktima, kundi ang amihan na mandirigma. Isang ina, isang negosyante, isang babaeng buo. Ngumiti siya kay Ignacio, isang ngiting totoo, payapa, at puno ng pag-asa. Hindi mo na kailangang maghintay, bulong niya. Sa ilalim ng papalubog na araw sa Palawan, isang bagong simula ang isinilang. Isang pag-ibig na binuo hindi mula sa mga pangako, kundi mula sa respeto, tiwala, at paghilom. Si amihan, kasama ang kanyang dalawang anghel at ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala, ay handa nang harapin ang anumang bukas na darating. Dahil sa wakas, nahanap na niya ang kanyang tunay na santuwaryo. Hindi ito isang lugar, kundi isang pakiramdam. Ang pakiramdam ng pagiging malaya, buo, at tunay na minamahal.